Sobrang bait ng biyenan ko at wala akong masabi na hindi maganda sa kanila dahil sobrang bait nila sa akin. Na halos ayaw nila akong pagtrabahuhin kaya sobrang swerte ko po sa kanila. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Inday. Si Inday ay 4th year college at 3rd year naman ang kanyang asawa nung sila ay nagsama. Nakitira si Inday sa bahay ng kanyang biyenan na grabe naman talaga at wala siyang masabing hindi maganda dahil sobrang bait nila kay Inday. Na halos ayaw din siyang pagtrabahuhin o paggawain man lang ng mga gawain sa bahay pero hindi yun sinusunod ni Inday dahil naglilinis pa rin siya sa loob at sa labas ng kanilang bahay. Pati mga labahin ng kanyang biyanan ay nilalaban na rin ni Inday dahil napakaganda naman ng pagturing sa kanya. Siya din ang kinakampihan ng kanyang mga biyanan sa tuwing nagkakaroon sila ng hindi pagkakaunawaan ng kanyang asawa. Pero sobrang bait din naman ang kanyang napangasawa at sobrang madiskarte din sa buhay at naibibigay niya ang mga pangangailangan ni Inday sa kanyang pag-aaral. Kaya nakakapag-focus si Inday sa kanyang pag-aaral dahil hindi din siya namumroblema sa pera dahil bumibili din ang kanyang asawa ng bultuhang pagkain para sa lahat. Hanggang sa pumanaw na ang biyen ng lalaki ni Inday at nag-asawa na rin ang kanyang bayaw at simula noon si Inday na ang naging tagaluto. Ang napangasawa ng kanyang bayaw ay half Muslim at nakitira din sila sa bahay ng kanyang biyenan kaya magkakasama na sila sa iisang bahay. Kaya ang pinoproblema ngayon ni Inday pati pagkain ng kanyang bayaw at ang napangasawa nito ay si Inday na ang pinagluluto dahil hindi naman nagkukusa ang asawa ng kanyang bayaw. Madalas din na ang pinagkainan ng kanyang bayaw ay si Inday pa ang kailangang magligpit at maghugas ng mga plato. Sa tuwing may gusto ring kainin ang asawa ng kanyang bayaw ay bigla na lang itong magpaparinig na masarap palang magluto ng ganito, masarap din palang kainin ng ganyan. Sobrang nagiging makalat din ang kanilang bahay kapag silang mag-asawa ang naiiwan. Naririndi na rin ang biyenan niyang babae dahil hindi sila marunong maglinis ng sarili nilang kalat. Pati personal na pangangailangan ng mag-asawa ay basta-basta na lang kinukuha sa kanilang tindahan kagaya na lang ng pagkuha nito ng 5 pirasong downy at 3 conditioner sa kada paligo. Hindi naman ito magawang pagsabihan ni Inday dahil ikasasama ng loob ng babae dahil magsusumbong lang siya sa kanyang asawa. Kaya sinusubukan naman ng kanyang biyenan na utusan na ng pangasawa ng anak niya na magluto ng kanilang pagkain pero sumasagot naman ito ng diet po ako. Kaya ang mangyayari ay si Inday na lang ang magluluto dahil ayaw niya na magutuman ng kanyang biyenan. At wala naman yung problema kay Inday dahil gusto niya naman talagang pagsilbihan ng kanyang biyenan pero nauuna pa sa lamesa ang asawa ng kanyang bayaw. Kaya napapatanong na lang si Inday na akala ko ba diet siya pero hindi pa pala start. Kaya gusto ko lang pong humingi ng payo kung ano po ba ang dapat kong gawin ngayon na hinihintay ko na lang na makagraduate ako at makakapagtrabaho na para makabukod na kami. Wala na rin po kasing magawa ang biyenan ko kundi tanggapin na lang ang napangasawa ng aking bayaw. Kaya hanggang dito na lang Ate Charis. At para sa akin parang hindi naman kayo yung kailangang bumukod kasi ikaw mismo yung umaalalay sa biyenan mo. Paano na kung wala kayo, di ba? Parang lalong mai-stress yung biyenan mo kasi kakabiyuda niya lang tapos ang makakasama niya pa sa pamamahay ay yung manugang niyan tamad. Alam niyo may paraan naman sa mga ganitong klase ng tao na kasama mo sa loob ng pamamahay. Unang-una, wag mo siyang ipagluto kasi paano siya matututo kung palagi mo na lang sasaluhin yung trabaho na para sa kanya. Kasi imagine maghapon hindi mo siya pinagluto, sigurado kakalam yung tiyan niyan. Eh di matututo siya mag-isa. Ngayon sa tindahan naman, isipin mo na lang na kapag kumuha siya ng walang bayad, eh malulubog yung tindahan nyo. Kaya kailangan higpitan mo yung pagbebenta, hindi pwedeng libre. Ngayon kung ang iniintindi mo ay yung pagsama ng loob niya, eh okay lang yun, kasama talaga yun. Pero mainam naman kasi baka maisipan niyang bumukod, di ba? Wala na kayong problema ng biyenan mo.